Pleasant and blessed evening to each and everyone. Welcome po dito po sa Anything Goes with DJ Happy dito po sa GCCF or God's Children Christian Fellowship, a ministry of CUMC or Central United Methodist Church. Yan, bagong-bago na po ulit and finally we are back here with a new home dito po sa GCCF. But first, without further ado, we would like to thank, of course, una-una si Miss Mara Panganiban, ang ating chairperson ng new ministries dito po sa GCCF. Of course, ang ating maestro, tawag namin dito si Maestro EJ Mahipus. Si Sean Abela, no, ang ating chairperson ng multimedia dito po sa CUMC. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil dito sa kanila, hindi po matutuloy po ito or hindi ito mangyayari itong program natin na to na Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Of course, special thanks din po sa ating director, si Mr. Ryan. An in-house na director po namin ito dito po sa GCCF. Maraming salamat, sir. So, sa lahat po ng mga nanonood ko, ngayon nanonood po sa oras na ito, right at the comforts of your own home. Maraming salamat po sa panonood po sa gabing ito. At sa oras na ito, tayo po ay mag-i-enjoy. Magkakaroon tayo ng kwentuhan, tugtugan, kantahan. Ayan, di ba? Magsasaya tayo para po sa Panginoon. Kaya maraming salamat po muli. Welcome dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. Ayan. Right now, introduce namin ang ating special guest dito po sa ating pilot episode. Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Konting introduction lang po muna. Of course, ito pong magiging guest natin ay hindi siya baguhan sa mga guestings. Sanay na sanay po ito ang ating magiging special guest ngayon dahil ito po ay pilot episode. Unang-una po, ang ating special guest ay isang musician. Yan. Check. Yan. Number 2, ang ating special guest ay isang sports enthusiast. Biker din ito. At may basketball player din po ito. Ayan, check and check na po tayo dyan. Overall po, itong ating magiging special guest ay isang napaka-talented na individual. A very spiritual person, no? Napakabait po nito. Ayan, di ba? Napakabait talaga. Of course. Tayo po ay makakarinig mamaya, no, ng magbabahagi kami ng special song para po sa inyo. Kasama ko po ang ating special guest. Kaya ito po, hindi ko na po patatagalin. Medyo mahaba po sinasabi ko, no, pero at this very moment, introduce ko na po sa inyo ang ating special guest. Give it up for Mr. Jen Mendilio. All right, thank you very much, DJ Happy, for that wonderful introduction, and of course for giving me the opportunity para mag-guest dito sa ating program ng Anything Goes with, of course, DJ Happy. Ayan, so thank you very much din sa mga viewers natin sa gabing ito, no. Just stay tuned lang. Katulad po ng sinabi ni DJ Happy, magkakaroon tayo ng tugtugan and of course kwentuhan, no? Anything goes, sabi nga ng ating program. Meron tayong kwentuhan, yes, meron tayong kantahan, meron tayong tugtugan. Yes. So hindi na natin patatagalin to. Bago ang lahat, Sir Jen or Kuya Jen, tell us a little bit more about yourself. Yun, yes, DJ Happy, no? Hindi naman, actually, yung introduction mo kanina, overwhelmed naman ako doon. So, wow. So talagang, hindi naman, ano lang. Para ano lang, konti lang. Konti lang, medyo lang. Yan. So, ako, DJ Happy, sa hindi nakakaalam, sa ating mga viewers, of course, ako po ay isang anak ng pastor. Okay? So, anak po ni Dr. Reverend Mary Mendilio, na dating naging pastor po dito sa Central United Methodist Church. So, until now, so continue pa rin yung ministry dito sa church, no? And of course, working ako, working professional, so working under a private company, no? So, yun lang naman yung mostly naman
dati nagbabike, yung katulad sabi mo. So, talagang outdoor person ako. Yeah. So, dati kasi mountaineering din ako. Karoon din ako interest sa biking. So, naglo-long ride din kami. Kasama, of course, yung mga kasama natin dito sa Central UMC. Mga nakasama natin sa pagbabike, no? So may And pangalan yung group nyo na oo, bike. ang group namin dito dati is Pares Bikers. Ayan. Bakit naging Pares? Bakit naging pares? Kasi every time na magbabike kami is ang kain namin lagi, yung mga paresan sa gilid. Yun laging pagkain namin pares or yung mga mami. So ang dating nun, exercise muna, then after nun, nagutom, kain naman. Ayun. Hindi, kasi medyo cheap lang yung, syempre, pares, no? And Parang, enjoy yun. Actually. enjoy, yes. Yeah. Oo, nakatayo ka lang. Tapos priceless yun. Tsaka ang importante doon, yung kasama mo, yung mga kapares bikers mo, di ba? So, yung bonding nyo, Bonding. fellowship nyo. Eto, nalaman na natin na meron silang grupo bilang mga bikers, yung Pares Riders, di ba? Napakaganda nun. May bonding, merong kainan, di ba? Kwentuhan, tawanan. Ang sabi nga ni Kuya Jen, ang mahalaga dun is yung fellowship, di ba? Yung nagkakasama-sama kayo. Kaya sabi ko sa kanya, priceless talaga yun. Yes, di ba? oo. Priceless yun. Ngayon, Kuya Jen, no? Alam ko rin na isa kang basketball enthusiast at hindi lang enthusiast, mahusay na basketball player din to si Kuya Jen. Kaya kwento mo nga Kuya Jen, paano ka ba kahusay na isang basketball player? Ayan. actually, hindi naman ako ganun kahusayan. Yun, no? Marunong lang, nakaka-shoot din, ganun. Konti lang din. Konti lang din. Nakaka-shoot lang din. Pero hindi naman ako katulad ng mga varsity type, mga ganun. Yeah. Pero, napaka-humble talaga na laro lang, papawis lang. Yeah. Parang ganun. Sa basketball kasi, yan, nahilig din ako sa basketball nung nag-start ng, I think, third year high school. Third year high school, nag-start ako. Or fourth year. Kasi doon ako nagkaroon ng opportunity na may makasama. Mga kaklase ko mahilig sa basketball. So, talagang doon ako nahilig talaga mag-basketball. Ngayon, meron tayong program din ngayon dito sa Central United Methodist Church. Part din ng ministry, ng New Ministries, no? Yung ating basketball fellowship. Yan. So, every Thursday to, ginagawa ito every Thursday, 8 p.m. Pero invited lahat na so open for everyone. Yeah. I would like to take this wonderful opportunity na ma-invite po ang lahat ng mga ating viewers, no, na pwede kayong mag-join sa ating basketball fellowship every Thursday 8 p.m. sa Metropoli Residenza, no, sa Quezon City ito. So, if you want further details, so check nyo lang po ang God's Children Christian Fellowship Facebook page po natin, no? So, just type in God's Children Christian Fellowship -GCCF. So, makikita nyo po doon yung ating post ng regarding dun sa ating basketball ministry. I hope maka-join po kayo. Yeah. And this is headed by Pastor Jordan. Yes, yung ating devotion is headed by Pastor Jordan. So, through the leadership of Tito Noel Panganiban. Ayan. Leadership Tito Noel Panganiban. Isa rin itong talagang basketball enthusiast talaga. Kahit young ones pa rin, no? Young parang yan you know, I know, we know, everyone knows. Nahilig talaga ni Sir Noel Panganiban yan. Sir Noel, if you're watching right now, this very moment, shout out sa iyo. Isang magandang gabi, mapagpalang gabi. Welcome po dito sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. So, ito pa. Napunta ngayon basketball. Ito nakikita ko, meron kang hawak, karga-karga. Hindi hawak-hawak, ano? Karga-kargang gitara. So, matik po yan. Our special guest, sabi ko nga kanina, is a very efficient, no? Efficient, very good musician. Yan. So, paano naman, tell us a little about yourself at sa pagiging isang musician mo, Kuya Jen. Yun. Well, ano lang to? Aesthetics lang to. Joke lang. Props? Yeah, props lang. Well, of course, dito sa GCCF, no, dito tayo talaga, and ito yung ministry din natin sa
pagiging musician, no? Or pagtugtog. So ito yung naging channel na rin ng paano ko pinapupurihan ang Diyos, di ba? So yun, nag-start din ako late bloomer ako na mag-start na mag-gitara. Kasi noon, ano lang talaga, wala akong interest sa music. Actually, wala rin akong interest sa sports eh. So na-involve lang din. So high school wala akong kaalam-alam talaga music. College na ako nung natutong mag-gitara. So dahil kay Papa sa father ko, si Pastor Men Remenilio, no? Kasi in-urge niya ako na gusto niyang matuto ako ng music. So since siya kasi nagigitara. So noon. So gusto niya rin, of course, magamit yung talent na yon sa ministry. Pero ako, that time, wala akong pakialam. Talaga, no? Wala talaga. As in, hindi nga ako nagsisimba that time. To think, anak ako ng pastor. Pero, wala akong pakialam dyan eh. Parang ganon. Ayoko ng mga ganyan. Parang sinasabi ko sa sarili ko, ano ba yung mga... So, ano yung feeling? Parang awkward sa'yo? Nung una, kasi parang wala talaga akong interest na matuto mag-gitara. So, kahit bumili si Papa ng gitara na branded na siya, hindi na kasi yung gitara niya noon, yung parang sa kanto lang ata. Basta yung sa labas lang. Yung parang ino-offer lang sa'yo. ino-offer lang. Parang ganun lang ata yung guitar niya noon. So, nasira. So, bumili siya. So, sabi niya, ito yung chord chart, ito yung, alam mo Kuya Happy, yung natutunan kong mga kanta is mga old songs. Kasi yung guide ko or yung song hits niya tawag dati, yung song hits doon, mga old songs. And then doon ko tinitignan yung chord chart. Sino nakakaalam ng chord chart dyan? Usually sa mga song hits, mga batang 90s. May mga viewers yan, sigurado. Yung mga song hits batang na yan, 90s. diba meron sa gitna, sa centerfold niya, andun yung chord chart. Susundan mo ngayon. Yan, susundan mo. So, doon ako natuto din. So, of course, may guidance din ni kay Papa paano yung mga tipahin, yung mga kanta. So, doon ako nag-start sa mga secular songs, mga old songs. Then, lumipat kami, kasi ang mga pastor po, nalilipat po yan ng destino. So, after a year, pwedeng malipat sa other church. Okay? And then, that time, nalipat kami sa isang church, sa Tondo. And then, dun ako nagkaroon ng opportunity, or bigla na lang akong napa-join or napasama sa mga youth, no? Sa mga kabataan. So, parang 2 years na lang ata gagraduate na ako noon sa pagiging UMYF, yung United Methodist Young Fellowship. Youth Fellowship pala. Tama ba? United Methodist Youth Fellowship. Ayun, sorry, nakalimutan ko na. Medyo matagal na no? So, 2 years na lang. So, kasi that time, walang praise and worship din sa church na yon. So, binuo din yon. Doon nag-start ang praise and worship. Doon na rin ako nag-start ng tumugtog or mag-gitara para sa ministry. So, and then, nung lumipat na kami dito sa Central United Methodist Church, dito na rin nagtuloy-tuloy sa GCCF yung ating ministry na pagiging isang gitarista. No? Yan. At yun nga, no, FYI, no, sa mga viewers, si Kuya Jen is of course, he is part, no, ng Lamplighters family, Lamplighters band, as the lead guitarist, no. And of course, nag-acoustic ka rin di ba? Yeah, acoustic. For how many years, di ba? Gaano katagal na gitarista ka ng Lamplighters? Ayan. So, Lamplighters kasi na-establish yung Lamplighters noon nung na-establish din yung GCCF, yung God's Children Christian Fellowship. So, 9 years na ang GCCF natin, ang God's Children Christian Fellowship. So, 9 years na tayong tumutugtog para sa Panginoon dito sa GCCF. And then, add mo pa yung ibang years or yung years pa namin doon sa ibang church, no? So, until now,
Nandito pa rin kahit nalipat na sa ibang church. So he's one of the pioneers talaga ng praise and worship band or group na Lamplighters ng GCCF. Ayan. So, ayan, nababanggit mo nga si Doc Reverend Mendillo, no? Si Pastor Menre. As being a pastor's kid. Ito yung maraming curious dito no? Kadalasan curious yung mga nakakarinig or nakakaalam or yung maraming tanong na ganyan Ano ba ang feeling ng isang pastor's kid? Ayan. Okay. Is it mahigpit ba? Kailangan ba laging formal ka? 'Di ba yung mga gano'n? Kailangan ba mabait ka? Bait-baitan ka yung word no? Bait-baitan or kailangan ba maging mabait ka? So tell us how is it, no? How does it feel to be a pastor's kid? Yeah. Medyo komplikado. Sa part ko personally medyo komplikado. But before siguro DJ Happy, bago natin pag-usapan yung pagiging pastor's kid, pwede nating i-share itong isang song na ito para sa ating mga viewers, no? So, samahan niyo po kami na magpuri sa Panginoon. Samahan niyo kaming magbigay ng kaluguran sa Kanya sa pamamagitan ng awiting ito na sinulat. Ito original composition po ng no other than DJ Happy Hernandez. Ang entitled Sayo Lamang Jesus. Nagsusumbong ako ay yakapin mo, Jesus, sa oras ng kalungkutan ko. Pag-ibig mo'y wagas, nang hihina ako ay akayin mo, Jesus, sa oras ng kapaguran ko. Ikaw ang aking lakas, pagmamahal mo ay tapat. Ako ay lalapit at kakapit sa'yo, oh Jesus. Ako ay aawit, magpapagamit sa'yo, oh Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Nagtatanong ako ay pakinggan mo, Jesus, sa oras na ako'y nalilito. Ikaw ang aking daan, nagpupuri ako ay hawakan mo, Jesus, sa oras ng kasiyahan ko. Ikaw ang aking lahat, pagmamahal mo ay tapat. Ako ay lalapit at kakapit sa'yo, oh Jesus. Ako ay aawit, magpapagamit sa'yo, oh Jesus. Ako ay lalapit at kakapit sa'yo, oh Jesus. Ako ay laawit, magpapagamit sa'yo, oh Jesus. Sa'yo lamang, Jesus.
sa'yo lamang Jesus, sa'yo lamang Jesus. DJ Happy, itong kanta na to, ilang beses na rin natin siyang tinugtog, kinanta, no? So, papaano ba ito nagsimula? Or papaano, kasi sa mga, of course, sa mga writers natin dyan, na mga nanonood, makaka-relate kayo. Ano ba yung pinaguhugutan mo ng song na ito? So, paano ka nag-arrive sa ganitong kagandang kanta para sa Panginoon natin? Amen, no? Nakaka-bless talaga, no? So itong song na to, Sa'yo Lamang Jesus, written by yours truly. So ginawa ko to 2018 pa, year 2018. Ang tagal na. Actually, 2017. Yun talaga yung pinaka start na yun. So lumabas lang siya 2018. Medyo may katagalan na rin. Oo, may kalumaan na rin yung song ko, Sa'yo Lamang Jesus, under UCAP Records. So it is only one of the 6 songs na na-release ko. Ngayon, yung tanong na paano ako nakabuo, nakapagsulat ng ganitong awitin? Unang-una, para sa Panginoon eh. Yes. Di ba? So yung sinabi mo, Kuya Jen, na hugot, which is oo, totoo po yun. No? Usually po, pag nakagawa ka ng awitin, kailangan may konting hugot ka dyan. Kahit napakaliit na hugot, meron ka dapat dyan. Kailangan medyo emotionally, may connection yung emotion mo. Yes. No, medyo imposible yung makakasulat ka ng makakapag-compose ka ng song na wala lang, di ba? Pero meron naman, depende 'yon, no? Case to case basis, meron naman masaya, nakakagawa, jolly sila, meron din minsan galit, no? May mga ganun. Iba't ibang klase 'yan kung ano yung feeling nung person or nung artist, nung composer. But in my case, nung mga time kasi na 'yon, so, masaya ako dahil yung bilang Christians, of course, nadama natin yung presence ng Panginoon eh. Na araw-araw siyang gumagawa ng milagro sa buhay natin. Una-una, mga blessings na lang. Yung buhay pa lang na ibinibigay niya sa atin everyday, na nati-take for granted natin usually, di ba? Yes. Pero that is already a miracle enough for all of us. So, yun yung feeling ko noon eh, yung may kagalakan, no? May kagalakan na gusto kong sumulat, no? Gusto kong gumawa ng awit para kay Lord, para sa Panginoon. Kaya naging title nito is Sa'yo Lamang Jesus. Bakit Sa'yo Lamang Jesus? Kasi lahat nung mga damdamin ko, no? Whether sa umpisa nung verse, no, nung stanza ng verse na song ko na yon is nagsusumbong. So, may mga panahon tayo na parang na-hurt yung feelings natin. Sa oras ng kalungkutan, di ba? Yan, oo, di ba? Kaya ba dapat tayo magsumbong? Di ba? Dapat una-una kay Lord. Yes. Di ba? Tama. Tapos yung nanghihina ka, pagod ka, physically, meron din spiritually or emotionally. Yes. Di ba? Ganyan. So, yun din. Feeling din yun. Hanggang sa, and so it goes on, no? Kaya nakagawa ako ng sulat na yon. At yung nagawa ko yon, it is a very hindi naman yung word na proud, hindi yon eh. Yung masaya ako, no? Dahil nakabuo ako ng awitin na para sa Panginoon, na tulad, no, mga musicians na meron tayong God-given talent. Yes. Kaya nga God-given talents eh. Una-una, kayo ba dapat gamitin yan? Para sa Panginoon. Dapat sa Panginoon. Yeah. So, yun yung sa akin na it is an achievement na rin, no? Parang ano yun eh, parang sa sarili ko na masaya ako na, Lord, eto, nakagawa ako na I hope naging masaya ka rin na meron akong song na ino-offer sa'yo, no? Na itutugtog natin dito sa CUMC, sa GCCF, di ba? Yung feeling na yun eh, again, is priceless din, di ba? Napaka-valuable na kahit walang halaga, di ba? Nakakapagbahagi ka nung song na gawa mo para ma-bless din yung kapwa mo. At the same time,
nabe-bless ka rin, Yes. di ba? And then speaking of sharing, Yeah. DJ Happy, itong kanta na to, no, nabanggit mo kasi that last time nung magkasama tayo sa isang program, yung ginawa mo yung kanta is gusto mong maging ano yung madali siyang matutunan ng lahat, 'di ba? Kasi Yeah. parang meant to share sa ibang mga congregations, ibang churches, 'di ba? So, para po sa ating mga viewers, kung gusto niyo pong magkaroon ng or gusto niyo matutunan itong tugtugin or kantahin itong kantang ito, so ibibigay po namin, pwede naming i-post sa aming Facebook page, sa God's Children Christian Fellowship na Facebook page. So, ipopost lang, abangan nyo na lang po ipopost namin ito, no? So, yun, i-share natin. And, abangan nyo po sa mga, I think sa mga susunod na episodes natin, DJ Happy. May mga tutugtugin pa tayong mga composition mo, di ba? Tama? Isang malaking kasiyahan din po sa amin na yung pwede nyong gamitin yung mga awitin na ito na talagang free of charge po ito, no? Gamitin niyo po ito, i-share ninyo. Ang importante po dito is yung may bahagi po natin ito sa ating mga kapwa para lahat po tayo ay ma-blessed, no? Sa pamagitan ng mga awitin na ito. And at the same time, nabanggit nga ni Kuya Jen na yung format ng songs ko is yung madali lang talaga siya. Madali siyang tandaan, madali siyang makuha yung tono niya. No, maski sa mga instrumentalist, makukuha nyo agad yan, yung mga chords niyan. So, all you have to do, no, yun nga, ipopost sa aming GCCF page, yung links. So, if you are interested, no, i-check nyo lang po yun, click nyo lang po yun, at makikita nyo po lahat ng details. Yes, ayan. Okay, so DJ Happy, sorry balikan ko yung tanong mo kanina. So dahil ano ba ang feeling or ano ba ang pagiging isang anak ng pastor or PK? Tawag dito PK, Pastor's Kid, no? So shout out na lang sa mga viewers natin ng mga Pastor's Kid, kahit anong denomination, kahit anong religion, Pastor's Kid, shout out po sa inyo, no? Isa rin akong PK, no? So, actually, ang father ko, si Papa, PK din yun kasi lolo ko, pastor. Yan. So, hindi ko lang alam, baka sa ano na generation, baka kapatid ko maging pastor din. Malay mo, di ba? Yan. Anyway, pagiging anak ng pastor, hindi madali personally sa akin, no? Kasi ako, of course, lumaki ako na nasa church, si Simba every Sunday, nakikita ko si Papa nagsisermon. Hindi ko talaga maintindihan bakit ganon. So, ma-attend ako Sunday school. Although nandun yung teachings na si Lord, ating Savior, personal Lord and Savior, si Jesus, yan, maraming teachings sa Bible dahil uma-attend ako ng mga daily vacation church school kapag bakasyon, and then every Sunday yung Sunday school na natin, no, ma-attend ako doon. Pero nung time na nagkaroon na ako syempre namulat na ako sa kamunduhan, 'di ba? Sa syempre isang linggo ba naman, 6 days na nandun ka sa labas or 5 days nasa school ka. Iba-iba yung nakakasalamuha mo eh. So, ang kasalamuha mo doon, mga kaklase mo, mga syempre iba-iba yun eh. Iba-iba na yun, references yun. Oo. Of course, minsan na-adapt ko eh. Yung pagmumura, na-adapt ko yun. Yung mga, pero vices hindi ko naman na-adapt yung mga vices. So yung mga mga away, ganyan, lahat mga yung typical. Yung pagiging mischievous. Ganyan. Kaya nga sinasabi ko, DJ Happy, medyo late bloomer ako kasi college na ako noon eh. College, hindi ko alam eh. College na ako nung na-involve ako sa ministry talaga. So, pagiging anak ng pastor, ang expectation kasi, yun yung pinakamahirap. Yung expectation. Kasi expectation sa'yo is dapat mabait ka, magaling ka sa Bible, basta maalam ka sa Bible, or yun yung hindi ka palamura, hindi ka hindi ka palaaway. Parang parang usually yung cliche, no, ng mga curious na
pag pastor's kid ka, yung father mo, kailangan kapareho mo din. Oo, Diba? parang May ganun. expectation nga. Grabe. Sabi mo. Grabe yung expectation. Oo. One time, merong pumunta sa church or dun sa office ng church, pastor's kid din siya. Mhm. Nagkaroon siya ng parang may research or thesis. Meron siyang questionnaire. So, isa yun sa mga questions doon. Ang tanong, ano yung mga na-encounter mo na kumbaga parang ano yung na-encounter mong mahirap tanggapin Mhm. bilang isang anak ng pastor? Yun. So parang naisip ko, nakaka-relate ako dito. Kasi parang hindi ko matanggap na bakit ganun ang thinking or ganun ang expectation sa amin, no? Na mga anak ng pastor, dapat ganito ka, dapat ganito ka, dapat Yan, ganito. oo. Yung Diba? dapat. Dapat. So, yun. But eventually, dahil nga lumaki ako sa simbahan din, lumaki ako sa teachings, of course, nakalakihan ko rin yung na pagiging anak ako ng pastor. Mhm. Hindi naman dahil sa pinanindigan ko na anak ako ng pastor, kundi dahil of course doon na rin sa teaching talaga or doon sa kung ano talaga yung turo ng Panginoon. Ano talaga yung gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto ni Papa para sa akin. Pero yung ano yung gusto ng Panginoon, Yeah. 'di ba? And then doon na rin ako nagkaroon nung mas lumalim pa nung napasok na ako sa music ministry or the praise and worship ministry. Doon na mas lumalim. Once na pumasok tayo sa isang ministry, mas lalo tayong magkakaroon ng mga temptations. Yan, oo. Mas maraming hihila sa atin. Lalo na ang kalaban natin. Always remember, ang kalaban natin, hindi ang flesh, kundi ang mga unseen, no? Ang work ni devil, work of the devil. Yun ang kalaban talaga natin. So, mas lalo kang lumalapit sa Panginoon, mas lalo kang bibigyan ng mga temptations, mas lalo kang china-challenge. Yes, mas lalo kang i-challenge. So, yung ako, based on my experience, nung pumasok ako sa ministry, hindi yung pagpasok ko sa ministry, okay na. Marami tayong magiging struggle. It's it's a process. Yes. Kaya ang payo ko po sa mga nag-start din sa ministry, watch out, no, sa ating sa ating sarili, yung heart natin. Always remember yung purpose, bakit tayo bakit tayo nasa ministry, no? Para sa Panginoon lang, no? Hindi para sa atin, hindi para itaas ang sarili natin, kundi itaas ang pangalan ng Panginoon at makita ang gawa ng Panginoon sa ating sarili, di ba? Makikita yung pagbabago sa atin, yung sa ugali, sa pananalita, yan, sa way of life natin. Yan. So, ganun, DJ Happy, yung medyo struggle talaga or medyo ganun yung feeling ng isang PK based on my own experience. Baka naman kasi sa ibang PK kasi, hindi ganun. Yeah, oo. Case-to-case basis yan. Yes. Minsan, yung iba naman, talagang wala namang problema. Smooth na smooth talaga. Yung iba naman, the other way around. Talagang parang toxic na toxic. May mga ganon. Of course, di ba? May mga ganon situation. Pero yun nga, usually, it is always a rocky road. Yes. Ika nga, di ba, no? Ang isang pagiging PK. At ito rin, isisingin ko na rin, Kuya Jen, yung sabi mo kanina, yung sa mga aspiring, no, na magsisimula na kanilang ministry, whether sa music or kung anong ministry yan. So, pag magsisimula po tayo, hindi lang po yung simula lang. Kailangan be unyielding. Yes. Pag sinabing be unyielding, tuloy-tuloy, no? Maging ready po tayo sa mga challenges, sa trials. Maging ready po tayo yung yung word na yung common sa Christians, yung matisod. Ayan, yung matisod. Maging ready tayo doon kasi talagang part yan. Part ng buhay yan, no? Of course, lalong part yan ng pagiging isang Christian. Yes. Kaya yung mga aspiring musicians na gusto mag-ministry sa inyong mga churches or kahit anong ministry, wag lang po simula lang, no? Wag lang yung simulan ko na ngayon. Kailangan yung simula na yon, tuloy-tuloy na yon. Yung tinatawag na talaga commitment. Yes, commitment. Yan. No? Dedication, yung heart and passion, 'di ba? Yan yung importante. And dagdag ko lang, DJ Happy, no, yung sinasabi nating kailangan
it's not about us. Yeah. It's not about you. It's not Yeah. about me. It's about God. No? Mm. Yun yung purpose or bakit tayo pumapasok sa ministry or sa praise and worship ministry. Yeah. Ayan. So mga viewers, no, na pakinggan niyo po at napanood niyo po ang napaka-inspiring, no, na pag-share ni Kuya Jen, ang ating special guest dito po sa Anything Goes. Pilot episode po ito ng ating Anything Goes. And of course, our first special guest talaga si Kuya Jen. So napakinggan niyo po ang kanyang sharing, and I hope po na naka-inspire po ito sa inyo, no, na gawin niyo po itong reference, no, sa mga hindi pa po makakanood po sa oras po nito. Mapapanood nyo po ito muli sa ating page sa GCCF, and soon lalabas din po ito sa Spotify. Kaya stay tuned po tayo. So there ends our pilot episode dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Bagong tahanan po ito. Bago po tayo magtapos, baka po, Kuya Jen, meron kang gustong i-promote or gustong i-share, no? Gusto malaman ng ating mga viewers? Yes. Invitation? Opo, yes. I would like to invite everyone, no? So lahat ng ating viewers na meron po tayong Sunday worship service or the contemporary worship service, yung ating God's Children Christian Fellowship every Sunday po dito sa Central United Methodist Church. 3 o'clock p.m. So, pumunta po kayo dito. Join us as we worship our God in a contemporary way. So, meron tayong praise and worship. Meron tayong prayer box po dito. So, if meron kayong gustong mga prayer requests, pumunta po kayo dito. Kung nasa area lang kayo, pumunta po kayo dito sa Central United Methodist Church at 3 o'clock p.m. Iyon po yung ating time for God's Children Christian Fellowship na worship service po natin. So, meron po tayong miracle box dito. Ipagpe-pray po yan ng ating pastor. And then, meron po tayong time to testify kung nasagot na yung ating prayer. So, yun po, no? Every Sunday, 3 o'clock p.m., ang ating God's Children Christian Fellowship worship service. And yung tagline ng GCCF, no? Yung Come and be blessed. Diba? See you there. May ganun pa yun. So, again, maraming salamat, Kuya Jen. Sa Thank you very much, DJ Happy. Very, inspiring na life story mo. No? Pag-share mo on how to be a pastor's kid. How does it feel? Di ba? Actually, mahaba pa talaga, DJ Happy. Kaya lang talaga. Mahaba talaga yan. Maraming kwentuhan pa yan. It will take, let's say, 24 hours yan. Isang araw yan. No? Kidding aside, no? Napaka-informative, Kuya Jen, no, ng yung shinare mo. Kasi ako, personally, I'm not a pastor's kid. So, na-enlighten ako, no? Ganun pala yun, na talaga you will live in expectations. Yes. You will try to be formal, di ba? Siyempre, parang iingatan mo din yung reputation nung... Oo, kasi anak ka ng pastor, dapat hindi ka ganyan. Diba? Ganun yun, di ba? So, there is a sense of pressure din talaga, no? Pero, ang side naman nun, the good side is, it's all good. Kasi, if you're a pastor's kid, parang ang sarap ng feeling, no? Kasi alam mong nandun ka na sa tamang daan, eh. Di ba? Oo. Di ba, no? May nagdidirect na kasi sa'yo, may nag-guide na. Bata pa lang, DJ Happy. Parent mo, di ba? Bata pa lang, syempre hinuhubog ka na eh. Oo, yun. Di ba? Sa katuruan ng Diyos. It is such a big advantage talaga, no? Spiritually na ka na, yung namomold ka na, di ba? That is the most important thing. Actually, no? Yung tinatawag nga yung saying na start them young. Yeah. Di ba? Kaya kumbaga, saludo ako sa iyo, Kuya Jen, no? Sa iyong makabuluhang pag-share ng iyong life stories. So, again, ito pong Anything Goes is ang purpose po nito is, of course, to ministry din sa mga nanonood, no? Sa inyong mga viewers na ma-inspire kayo, no? At hindi lang po kayo, kami rin ma-inspire din, no? Galing po sa inyo. Kaya if you have any questions po, meron po kami yung page po nga namin, yung binabanggit namin kanina na GCCF page sa FB. Kung meron po kayong katanungan, you can message there, di ba? You can post a direct message
Or comment down below. Or kahit anywhere po sa comment section, yung minsan yung gano'n, yung madaling makita. Yeah. So, pwede po yung mag-post doon. Anything you want. Prayers or katanungan, mga questions nyo about life, about your yung spiritual nyo. Ganon. Ministry. Yeah, ministry. You wanna be a part of the ministry ng GCCF or yung mismong CUMC. Please do so, no? Feel free po na ibahagi niyo po ang inyong mga nararamdaman. And again, thank you so much. Again, Kuya Jen. Thank you. Sa iyong for taking the time, no? Pagdalo dito as the first guest dito sa ating pilot episode. Kaya again, sa mga viewers, maraming salamat po muli sa panonood, sa pakikinig, no? At sa pakikisama sa amin sa kwentuhan namin dito sa oras na ito, sa gabing ito. Kaya again, see you again next week. Same time, ha? Saturdays at 7 p.m. sa Facebook po. Kaya ito po ang parting words ko po sa inyo. We can make a difference. Paano po yun? You can make a difference in your home. You can make a difference in your school. You can make a difference in the office. You can make a difference in your church. You can make a difference everywhere. Kaya i-reflect po natin yon, yung mga nabanggit ko po na yon. And I hope maka-inspire po sa araw po na ito sa inyo lahat. So again, this is Anything Goes with DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.